Sagittarius, hi! Welcome to Mystic Queen PH at ito ang inyong weekly reading for April 8 to 14, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mystic Queen PH. Like, share, subscribe. Turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay, let's see, Sag. What's coming to you April 8 to 14? April 8 to 14, 2024. Oops. Okay. Nako, Sag, maaring merong isang situation sa buhay nyo na parang regretful kayo because nagtiwala kayo sa tao na to pero sinira niya yung tiwala niya sa'yo. Nyo sa kanya. Ganun. Oo. May maaring this person is so close to you na parang you feel like you are okay together, na parang pwede rin kasi itong business partner kasama sa trabaho, pwede rin romantic partner na you were thinking na itong person na to is totoo sa kanyang mga ipinapangako. You have the 8 of Wands, 7 of Cups. There's a lot of confusion in this relationship, no? Maaring maraming, ito yung tipong pa-fall, no? Yung nagbibigay ng mixed signal sa'yo. One day, ina-appreciate ka niya. The next day, hindi ka niya pinapansin. Oo. So, maaring, I don't know, yung iba sa inyo pwedeng isa kayo sa option ng taong to, no? So, you have the Page of Pentacles, the Queen of Wands. Some of you, meron kayong ipupursue na mga endeavors sa inyong career, sa inyong business. Pwedeng may bago kayong pinagkakaabalahan ngayon na project sa trabaho, sa business, sa career ninyo with the Ace of Pentacles. And this requires a lot of learning. So, yung iba sa inyo may training, meron kayong mga nire-research, pwedeng yung iba sa inyo nag-enroll sa mga short courses online para madagdagan yung knowledge ninyo. So, this is going to lead you to financial stability. Okay? So, ipagpatuloy nyo lang yan, whatever that is na gusto nyong i-pursue, as long as willing kayo na matuto, no? Kasi yung kaalaman yan yung isa sa main ingredient ng success ninyo, yung knowledge nyo sa craft nyo, sa ginagawa nyo, sa career nyo. But I feel like sa relationship, medyo alanganin, no? Kasi, maraming regrets dito. So, let's see. Sino tong Sino to? So, who is the 7 of Swords? Tignan natin. Anong sign ng person na to? Gemini. Ayan. Pwedeng Gemini. Sun, Moon, Rising. Pwede ring Leo. And Scorpio. Okay? Sun, Moon, Rising. What is the 7 of Swords? Alam nyo, pwedeng rin kasi to eh. Pwedeng reversal yung role. Ikaw yung aalis sa isang situation na you feel neglected, no? Hindi ka na pinapahalagahan. You know, may King of Swords. So, it seems na this person ay marami siyang napagtanto sa buhay. Pwedeng ikaw rin to. Marami kang napagtanto sa buhay na hindi mo din-deserve yung taong yan. 4 of Vessels. Hindi ka na kontento. Oo. Hindi na masaya, hindi na fulfilling ang situation na yan. So, pwedeng mag-apply to sa isang relationship, no? Or sa isang situation rin sa trabaho. But for some of you, mostly, relationship. So, your challenge is the Ace of Cups. Para tuloy ayaw nyo nang magtiwala ulit.
Maari kasing marami ngayon interesado sa inyo, pero parang hindi nyo na sineseryoso, or parang ayaw nyo na mag-commit. You have a lot of admirers or potential romantic partners or potential opportunities. Pero iniisip nyo kasi parang binigay nyo yung best nyo dun sa situation na yan, and then hindi nyo nakuha yung dinideserve nyo. So parang nakakawalang gana, ganon. So your opportunity, you have the Two of Pentacles. Marami pang dahilan para maging busy ka. Maraming dahilan para maging mas successful ka sa yung career, sa yung finances. And I think, hindi lang naman isa yung source of income mo. You have the opportunity to focus on a lot of things na may interest ka, na kung saan doon ka makakapag-grow ng iyong finances. Ayan, Page of Pentacles. Yung iba sa inyo, basic kasi marami kayong pinag-aaralan, marami kayong inaasikaso, pwedeng pinagsasabay nyo yung pag-aaral nyo tsaka pagtatrabaho. And then, your blessing is the Five of Pentacles. I think, meron kayong financial struggle in the past. Kaya, nagpo-focus kayo ngayon sa pagsasaayos ng iyong kaperahan, ng trabaho nyo. Marami kayong projects na ginagawa, kumbaga maraming racket. So with the Five of Pentacles as your blessing, you are about to overcome that, yung challenges na yan. You have the Eight of Swords. Yes, I feel like you are going to free yourself from your limitations. Halimbawa, yung iba sa inyo, ang sa tingin nyo, yung pag-empleyado, yun lang yung magbibigay sa inyo ng stable income. So, yung mindset na yon ay binibreak nyo na, kasi hindi lang naman sa pagiging empleyado magkakaroon ng stability pagdating sa finances. Pwedeng sa business, sa investment. So, nagkakaroon ka ng mas maraming knowledge ngayon para i-explore yung iba mong options. So, sa money, career, finances, kung dati parang nagdadalawang isip ka na subukan yung mga ibang opportunities outside your comfort zone, I feel like ngayon mas malakas yung loob mo na sumubok, which is going to give you more opportunities. Yun nga lang, medyo maraming responsibilities na kasama. So, just make sure na kaya mo siyang i-handle. Okay? Yung tipong mamamanage mo yung oras at panahon mo kasi magiging very busy ka. I mean, like, okay lang to, no? Kasi, syempre, lalo na yung mga nagkaroon ng challenging situations sa relationships, connections, friendships, family, nagkaroon ng fallout, nagkaroon ng misunderstanding, someone walked away from the situation. So, kumbaga, mababaling yung attention mo sa iyong trabaho, sa career mo, sa business mo. So, mas lalo mo siyang mabibuild ng mas mabilis. Okay? So, sa relationship, like what I mentioned kanina, meron ditong losses. Maaring merong umalis sa isang situation, sa isang relationship because of trust issues. Pwedeng may cheating, may panloloko. Yung iba sa inyo, nalaman nyo na yung person nyo, meron na palang asawa, or meron na palang commitment sa iba. So, parang inisip mo, bakit mo pinaikot ang mundo mo dun sa taong yon na in the end, hindi pala ikaw yung pipiliin. So, parang feeling mo, sayang yung effort mo dun. Sayang yung time mo dun sa tao na yon. But of course, lahat naman ng experiences natin, whether good or bad, meron yang learning opportunities. Okay? So, just take the lesson, move on, move forward, and focus on your finances para lalo mo siyang mapatibay. Okay? Oh, 'di ba? May growth. Evolution starts when you leave your comfort zone, get comfortable with being uncomfortable. See? So, ito na yung sinasabi ko sa inyong money, career, finances, trabaho na iiwanan nyo, no? Yung comfort zone na yan to explore other options. Kasi doon lang kayo mag-grow. Okay? Oh, kaloka, Saj. Oh, may i-release talaga kayo. Sometimes, the best way to grow is to simply let go. So, this makes sense, no? Itong second week ng April na to is room for growth, room for improvement. Paano mo ma-attain yan? Release anything that is no longer serving your highest good. Okay? So, talagang this is a very powerful message for you, Sagittarius, to focus on yourself,
focus on what you can do better. Okay? Because kayang-kaya mo yan. Okay? So, that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. Bye!